At pasensya na po kayo at naantala tayo ng 13 minutes dahil po meron tayong technical problem. Pero hindi po mapipigilan at hindi po tayo mag-short sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, lahat po tayo'y magsitayo. At tayo'y sabay-sabay nasisigaw na kami ay handa na magpuri sa aming Diyos. Amen! Hallelujah! Pero kung bago ang lahat, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Psalms 145, 1 hanggang 6. Sabi po dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord, the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell you of your mighty acts. They will speak of your glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome work. And I will proclaim your great deeds. They will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Amen. 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 Hallelujah. Aming Diyos, samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, aming Ama, sa pribilehiyo, Lord, na kami, O God, ay sama-sama, Panginoon, na makapagpuri at makasamba po, Lord, sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami at tanging hinihingi, Lord, ang iyong kapatawaran, ang iyong paglilinis, aming Diyos, sa amin pong mga nagawang pagkakasala. Sadya man ito, Panginoon, o hindi sinasadya. Lord, patawarin niyo po kami. Lord, maraming salamat sa araw na ito, sa pagising niyo po sa amin, sa pagkakatiwala niyo po sa amin ng panibagong hininga, ng buhay, Lord. Salamat. Salamat, O Diyos. Lord, samahan niyo po kami sa mga magdadaang oras. Tanging ikaw lang, Lord, ang maitaas, O God, sa amin pong pag-awit, aming Diyos. Lord, salamat po. Purihin ka, sambahin ka, aming Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Are we ready to praise Him? Amen! Every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect gift, to you be the glory. Maker of heaven and the earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. I'm alive in you. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ, it covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect gift, to you be the glory. Everybody say, glory! No one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. Because I'm alive in you. Hey, it's all because of Jesus I'm alive.
all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raises that man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sing your praise. The universe cried out your praise. Singing freedom all my days. Now that I'm alive. Everybody say, it's all because of Jesus I'm alive. Thank you, Lord. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raises that man's life. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. Come on, church. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raises that man's life. It's all because of everybody. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raises that man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Everybody say, I'm alive. I'm alive. I'm alive. Yes, Lord. Hallelujah. Today we will celebrate, Lord, your faithfulness, oh God, Amen. in our lives and in our church. Amen. Amen. Everybody clap your hands. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. For the whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade
You've been so, so good. Yes, Lord. Like you said you would. Through it all. You've been so, so good. Through it all. You've been so, so good. Everybody, say that. Like you said you would. Through it all. Through it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Everybody, mercies on you every morning. Raise your voice. Will never end. One day in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Hey! One day in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Its love won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Oh, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Oh, how great is your faithfulness. Oh, how great is your faithfulness. Oh, how great is your faithfulness. Yes, Lord. Hallelujah. Today we are celebrating your faithfulness, oh God. Hallelujah. We praise you. Come on, church. Oh, you are faithful, Lord. Hallelujah. We glorify your holy name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, oh God. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na kulang ang mga awiting ito. Ang aming pagtaas ng kamay. Ang mga salita, O Diyos, upang ikaw ay pasalamatan sa iyong kabutihan, aming Diyos. Hallelujah. Truly, Lord, you are our firm foundation, O God. Hallelujah, Jesus. We bless you. We glorify you, O God. Hallelujah. You are worthy of all praises. All the honor, O God, is yours, Lord. All the dominion and might is yours, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You are worthy. Worthy, O God. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus. Jesus, the only one who could ever see. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you.
heart and lead me in your love to those around me. Holy, There is none beside you. open up, show in your love to those around me. Holy, there's none like you. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will not be shaken. I build my life, I build my life. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise your name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. 1,000 hallelujahs, oh God, belongs to you, Father. It's yours, oh God. Hallelujah, Jesus. Who else would cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the world to see. But this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection means our rise? There isn't time enough to sing of all you've done, but I've eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify
song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Everybody sing with a thousand hallelujahs. The honor and the praise, Lord Jesus. This song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory. Come on, church. The honor and the Let us commune to the Lord. This song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. This song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. This song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. A thousand hallelujahs, a thousand more. A thousand hallelujahs, a thousand more. Oh, we adore you, Lord. We worship you. We will crown you. Living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robe and majesty, crown in glory, creation. Oh, we will crown you. Living Savior, Jesus Redeemer, robe and majesty, crown and glory, creation. We will crown you, Lord. We will crown. Oh, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Jesus Redeemer, robe and majesty, crown and glory, creation, adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels
Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, O God. All these things, Lord, we lift up in your mighty name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, nakakaupo na po ang lahat. At tayo po'y maghanda para po sa mensahe sa araw na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po, worship team, sa pangunguna para ang lahat po ng naririto sa bulwagan ay tunay na makapagbigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon na buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din po sa mga nasa online. Magandang umaga po sa inyo. Miss na po namin kayo dito po sa bulwagan, personally. Praise the Lord. And malapit na po ang ating anniversary. Amen. Excited na po ang lahat? Excited na po ba tayo para mag-celebrate muli ng ating anibersaryo? No? Tayo po ay 46 na taon na magdiriwang ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa New Creation Christian Fellowship. Amen? Yan. Sige po, tuloy na po natin sa mensahe sa umaga pong ito. At kung maalala po ninyo, ano po ang tema po natin? Ano po tema natin? No? Ayan na po, tingnan niyo po sa likod. Bago na po yung ating Ayan may tarpaulin na po, bago na po. Ayan. Praise God. Faith in action. Yan po yung ating tema sa buwan na ito, sa taon po na ito. Yan po ang ating susundan o gagalawan, ang pananampalataya po na may gawa. At ito po ay hango po sa James chapter 2 verse 17. Pero basahin lang po natin yung James chapter 2 James chapter 2 14 to 17. Tayo po tayong lahat. Pangatlong linggo na po natin na binabasa po itong verse po na to. I hope and pray nakabisado na po natin. Praise God. Sige po. 1, 2, 3. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Yung verse po or translation po na ibinahagi po sa atin or tema po natin, hango po yan sa Berean Standard Bible. Ang sabi din po doon ay, so too, faith by itself, if does not result in action, is dead. No? Saglit po tayong manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po, Lord God, naniniwala po kami, Lord, na bigyan ka namin ng ngiti sa aming papurit pagsamba ngayong umaga. At sa amin po, Lord, na pakikinig ng iyong mga salita, dalangin po namin na, Lord, malugod ka rin po sa bawat puso, bawat tenga, bawat isip, O Diyos, na makikinig, nananamnamin ng iyong mga salita. At ito, Lord, ay tunay na magbunga sa amin po mga buhay, sa mga darating na araw, at taon, linggo, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito, sa iyong kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. 1,000 hallelujahs.
So ito po no, yung ating pong tema sa buwan po na ito or sa taon na ito about no sa faith, sa pananampalataya po natin na may kalakip na gawa. No? Faith in action. Gusto ko pong kunin po isa pong verse, actually na-share ko na rin po ito, para ibigay ko na po itong verse po na ito para po dun sa ating mismong anniversary. No? In parallel lamang po doon, no? Gusto ko pong i-share po sa inyo, ito pong Matthew chapter 5, verse 16, na sabi niya rin po dito, in the same way, sabi niya po doon, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kung titingnan po natin, halos hawig po o magkapareho po ng sinasabi ni James at ni Matthew or ng ating Panginoong Jesus. Dito po, siya po ang nagsabi po niyan, no? That in the same way, yung light daw po natin mag-shine before others, no, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen po ba? So, ito po yung tema po natin, no? Faith in action, serving God, and serving others. Tignan po natin, no? It is possible to have faith that stay inside the church but never reaches the community. Maari daw po yung pananampalataya po natin ngayon, maari ngayon, nabibuild yung ating faith, yung ating paniniwala sa Diyos, dito sa simbahan, sa loob ng simbahan, pero paglabas natin ng ating simbahan, maaring nawawala. Maaring wala yung faith po natin. Kaya sabi doon, faith must move from Sunday to Monday. No? It is possible to know the Bible, but never live the Bible. Maari daw mapuno ang ating isipan ng kaalaman, ng karunungan, mula sa salita ng ating Panginoon, pero hindi naman daw po natin ito or nakikita o nai-apply sa ating po mga personal na buhay. No? And it is possible then to say na naniniwala tayo sa Panginoong Yesus. Amen? Naniniwala tayo kay Lord, pero yung lifestyle natin hindi na de-demonstrate or hindi na ipapakita no, kung ano yung ating pong mga pinapaniwalaan. Kaya po sa umaga pong ito, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, let your light shine. Amen? No? Let your light shine before others, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, itong verse po na to, hango po dito sa verse ng Matthew chapter 5, verse 16, meron po akong tatlong bagay na gusto pong ibahagi po sa inyo. And I hope no, na makuha po natin, makita po natin yung sinasabi ng verse po na ito na parang paano po yung ating pananampalataya no, ay tumulay po, dumiretso po dun sa mabubuting gawa sa ibang tao. For others, sabi nga natin kanina, serving God, serving others. Sabi nga po ni Rick Warren, when we serve others, we are serving God. Amen? Pag naglilingkod na tayo sa kapwa natin, sa tao sa paligid natin, we actually serving the Lord. Amen? Amen. So tatlong bagay po. Una, gusto ko pong ibahagi po sa atin. No, faith is not just something we say. It is something we do. Amen? No? Ang pananampalataya daw po ay hindi ito isang bagay lang na sinasabi natin. No? Hindi po ito isang bagay lang na sinasabi natin, parang laway-laway lang. No? Yung mga ahente magaling diyan eh, no? Laway-laway lang, no? Nadadaan tayo sa bola, nadadaan tayo sa mga salita, mga mabubulaklak na mga pananalita, no? Pero ang pananampalataya po, hindi po pwedeng ganun lang. Amen? Hindi po pwede ang pananampalataya na puro daldal lang, puro salita lang. Kailangan daw po ang pananampalataya no, na sinasabi ng ating Panginoon, no, ay dapat may kalakip po na gawa. Kaya nga po yung ating pong tema, no, ang pananampalataya po na walang resulta, no, ay ito ay sinasabing patay. Useless, nonsense, no? Or walang walang kalakip na paggawa o pagkilos ang ating daw mga pananampalataya, ito po ay walang kabuluhan. Amen? Kaya nga po dito, tingnan po natin, no? In the same way, sabi ng ating Panginoon, let your light shine before others. So sabi ng Panginoon, no? Jesus talking about faith that can be seen. Diba? Narinig na po ang ating mga pastor. Sinabi po nila, no? Na dapat merong ebidensya, merong resibo, diba? Na parang katunayan. Nagpapatunay na,
totoo nga yung pananampalataya ng taong to. Totoo nga na itong taong to ay alagad ng ating Panginoon. Totoo na ang taong ito, ang Kristiyanong ito, ay sumusunod dun sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po? No? Then, hindi lang ito basta naririnig natin or napag-uusapan. Dapat daw po ito ay nakikita. Now, ano po yung light na ito na pinag-uusapan po ba natin? Saan po ba manggagaling ito? 'Di ba? Kaya nga po dito, sabi po ng John chapter 8, verse 12, then Jesus spoke to them again, saying, si Jesus daw, ang light of the world. Amen? He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen? So, ibig sabihin, kung daw tayo po ay magliliwanag sa ating kapwa, no, yung ilaw na yan, hindi po nanggagaling sa atin mismo. Amen? We cannot create our own light. No? The light begins with Christ. Amen? No? Jesus did not say we create the light. Hindi po na sinasabi sa atin or inuutos sa atin, lumikha ka na sarili mong ilaw. No. No? Ang basihan ng ating liwanag or ng ating pagiging ilaw sa sanlibutan, sa ating paligid, sa ating kapwa, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating mga kapitbahay, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, ay yan ay liwanag ng ating Panginoong Yesus. Amen? No? So, ibig sabihin, importante po sa atin na tayo personally, meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Dahil baka ibang liwanag ang makita po sa atin. No? Baka nagniningling lang tayo, di ba? Kumukuti-kutitap, no? Pero sinasabi po na salita ng Panginoon, no? Na dapat ang ating Panginoon ang pinanggagalingan ng ating liwanag. No? Kaya nga po sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? So, ibig sabihin po, nagniningning ang isang Kristiyano, hindi dahil sa sarili niyang ilaw, kundi nagniningning siya, nagliliwanag siya, because Christ lives in him. Dahil ang ating Panginoon, nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. No? Tayo po ay napako kasama, sabi po doon, I have been crucified with Christ. Hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili, kundi ang ating Panginoon na. Kaya po, yan po ang ating church verse, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Kaya ito po, ang sinasabi po rito, no, na dapat alam po natin sa sarili natin, paano ba ako hahakbang? Paano ko ihakbang yung pananampalataya? Paano ako gagalaw? No, una, dapat alam natin, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Siya na yung nakikita, siya na yung nagliliwanag sa ating pong mga buhay. Amen po? No? He said we are the light because Christ lives in us. We don't do good works to earn salvation. We do good works because we have been saved. No? Makakagawa na tayo ng mabuting bagay because we know na sa atin, tinanggap natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa natin para i-earn or tayo po ay maligtas. No? Yan po yung napag-usapan namin kahapon sa cell group po namin ng men's. No? Na parang kaya mabuti ka dapat, gagawin mo to. No? Pero ang ibig sabihin po nito, gumagawa ka na ng mabuti sa kapwa mo, you are doing good works because you have a personal relationship with Jesus. No? Gumagawa ka dahil si Kristo na ang nabubuhay sa atin. So, basic lang po ito, pinag-uusapan po natin. Baka maaaring yung iba po sa atin ay hindi pa alam na, ay, ganun pala yun. No?
na kailangan palang una magkaroon ako, tanggapin ko si Kristo sa buhay ko para ako maligtas, para ako makagawa. No? Kumbaga, ito yung outcome, ito yung resulta. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, no, na natanggap natin na dapat tayo ay mapahamak, pero ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Yun yung na-appreciate natin, yung ninanamnam natin na, Lord, gagawa ako ng mabuti. No? Gagawa ako maganda sa kapwa ko dahil ikaw na. No? Dahil doon sa kaligtasan, sa kabutihan mo, na ako'y iniligtas mo mula doon sa aking kasalanan. It is the result, no, nung pagtanggap natin sa ating Panginoon. Kaya tayo gumagawa ng maganda. Kaya tignan po natin, no, yung parang pag-ibig, pinag-uusapan natin. Pag sinabi ng Diyos, mahal ka niya, paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Yan po yung resibo. Yan po yung ebidensya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak. Upang sino mang maniwala sa Panginoon ay hindi mapunta doon sa walang hanggang kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang demonstration. No? Sinasabi natin, sino rito marunong magmahal? Wala. Walang marunong magmahal. Di ba lahat tayo nagmamahal? Amen? Di ba pag nagmamahal ka, anong ginagawa mo? Minsan hindi pa nga asawa, nanliligaw pa lang, todo-todo na, di ba? O, anong effort? May effort. No? May kinakailangan, mayroong investment. Yung tawagin natin, nag-i-invest. Nag-i-effort, nagpupuyat. Di ba? Naglo-load ng cellphone, panayang hingi sa magulang. Pahing pan-load, di ba? Saan mo gagamitin? Meron kasi kaming assignment, kailangan ko mag-research. Wow. Talaga? Talaga lang, ha? Di ba? Pero saan gagamitin? Di ba? Kasi nga, nagmamahal eh. Di ba ganon? Pag nagmamahal, may effort. Diba? May investment, may pagkilos. Diba? Hindi ka lang basta dadaanin mo lang sa daldalan, sa kwentuhan. O, baka meron dito mga easy to get, ha? Nadadaan na sa kwento, sa bola-bola. Diba? Huwag kayong papayag ng ganun. No, baka meron dito nadadaan na sa mga kwento, sa mga mabulaklak na mga salita. Diba? O, huwag tayong papayag na ganun. Kailangan maghirap yan. Dumaan sa butas ng karayom. Dahil diyan mo mapapatunayan kung talagang mahal ka, di ba? Oo. Kaya nga ito ang ating Panginoon, no? Pinakita niya rito, no? Magkapatid, nagwekentuhan, no? Ng love life. Merong easy to get, may hard to get, no? No? So God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung ginawa ng ating Panginoon, yung pagmamahal niya, no, ipinakita niya sa pamamagitan ng aksyon, ng gawa. Dahil mahal niya tayo, could you imagine, ibigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa'yo, para mamatay, para sa atin. And that's love. That's true love. Amen? No? Jesus is talking about faith that can be seen. Jesus came, Jesus served, Jesus touched the broken. Jesus welcomed the rejected. No, Jesus fed the hungry. Jesus healed the sick. Jesus washed feet. Jesus carried the cross. Jesus died for us. Jesus rose again. The gospel is love in action. Ganun ang ating Panginoon, na gusto niyang makita natin, na yung tinanggap natin, si Jesus sa buhay natin, gusto niya yun din. If you want to follow me, di ba sabi niya doon, ito yun. Ang Lord mismo ang nagpakita ng mga halimbawa kung paano natin gagawin ang pagmamahal.
Di ba, naalala niyo yung istorya ng isang adulterous woman? Di ba? Kung sino, sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato doon sa taong to. May bumato ba? Wala. Dahil lahat may kasalanan Sabi ng Panginoon, so do I. No? Go and sin no more, sabi lang ng Panginoon sa kanya. Yun yung pag-ibig ng Diyos, no? Na hindi, pag merong isang makasalanan, hindi ka i-reject ng Lord. Amen? Pag merong isa sa atin dito nagkasala, no? Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon, tumingi ng tawad. Amen? Every time we fall into sin, huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon because God, Jesus, will accept you. Tatanggapin ka ng Panginoon dahil ganun niya ipinapakita yung pagmamahal niya. Gaano man kalaki pa ang kasalanan natin, gaano man kalalim yung ginawa mong pagtataksil o anuman, kasalanan na ipinakita mo, ginawa mo, lumapit lang tayo sa Panginoon. Tatanggapin tayo ng Diyos 100%. Amen? Kaya minsan yun nga ang nakakalungkot Pagka tayo bumabagsak, sumablay ako. Di ba? Minsan ando doon yung guilt mo, mas lalo kang lumalayo sa Panginoon. Hindi. The more na lumapit ka sa Diyos, dahil the more na kailangan mo ang ating Panginoon para mabago ang buhay natin. Amen? Si Satan, ganun ang gusto sa atin. Lagi kang ilalayo. Gusto niya, may guilty feeling ka na parang ang pinapakita sa'yo ni Satan, no, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Kaya kailangan, no, lumayo ka. Mag-ano ka muna. Pahinga ka lang. No, hindi po yun. Ang sinasabi, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, God demonstrate, ibinigay na nga niya ang kanyang bugtong na anak. Ano pang ipagkakait sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Amen? Wala na. Woo! Diba? Wala nang pwedeng ipagkait sa atin ang Diyos. Dahil ang ultimong anak niya, ibinigay na niya sa atin. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen? So mag-aakto na ba tayo? No? Yun po yung hamon sa atin sa umaga pong ito. Love needs expression and faith needs expression. No? Ang pagmamahal, kailangan ng expression, ini-express yan. Di ba? Yung pinag-uusapan natin. Dahil nagmamahal kayo, kailangan mo, di ba? Magde-date ka, di ba? Mag-i-invest ka, minsan pangungutang mo pa para lang magastusan mo yung mahal mo, ma-treat mo, di ba? So, ganun din ang pananampalataya. Dapat ini-express po natin. Pero po, no, hindi naman pwede pag nagmamahal ka, gusto mo naman lagi na lang date. Lagi na lang sa mamahalin tayo, di ba? Hindi naman ganun. Di ba? May mga simple way din naman para express yung pagmamahal, di ba? Kailangan mo lang, simple text, o kamusta ka na, kumain ka na ba? Mga ganun, di ba? May mga normal or regular. And dito po tayo susunod sa pangalawa. No? Faith in action starts with small things and with what you have. Amen? No? Ang pananampalataya, no, in action, sa paggawa, magsisimula, or pwede magsimula kahit sa maliit na bagay lang. No? Minsan kasi, pag pinag-usapan natin ng pananampalataya, parang ang thinking natin, parang napakalaking bagay na kailangan kong gawin. No? Na kailangan tatatak talaga. Wow! No? Nakapagpabuhay ng patay, nakapagpagaling ng may sakit. Diba? Minsan ganun tayo pag nag-uusap, pag ang tindi ng faith mo. No, nagpalayas ka ng maraming demonyo, no, ng diablo, 'di ba? Nagsilayasan in Jesus name. 'Di ba? Naglayasan Minsan gusto na kala natin ganun lang yung pananampalataya na wow, 'di ba? May wow factor na bilib tayo. Pero sinasabi po sa atin ngayong umaga, no, faith in action can start in a small step. Pwedeng magsimula po ang pananampalataya, pagkilos natin, isang maliit na bagay, no, with what you have. Kung ano lang po yung meron tayo na pwede po nating ibigay, iambag, no? Not necessarily isang malaking bagay na wala ka naman. Amen? Wala naman tayo. Hindi mo naman pwedeng ibigay yung wala sa iyo, di ba? Di ba? Minsan nangangako pa tayo, mahal ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa, di ba? Mangako tayo di ba? Minsan ganun tayo Pag nagmamahal wag mo nang ganun. Di ba? Pag sinasabi nga ng ating mga pastor wag na mo
muna, pag sumusunod ka kay Lord, wag muna natin pag-usapan yung patay-patay. Di ba? Ang gusto mong papako sa krus, gusto mong, hindi. Di ba? Atin muna tayong maaga. Di ba? Atin muna tayong maaga. Yun lang muna. Pag maulan, gising ka lang muna. Nang maaga, di ba? O, yun lang muna, small steps. Faith in action starts with small things. Hindi kailangan malaking bagay. No, na kaya, wow, grabe tong faith nito. Di ba? Grabe yung binigay nito. Grabe inambag nito. Huwag na muna tayo doon. No, dito lang muna tayo sa kung ano yung meron ka ngayon. Sabi po rito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. Your good deeds. No? Huwag nating ihain tulad sa ibang tao, magkumpara na bakit si ganito ganito yung faith niya, ganito, 'di ba? Bakit si kapatid na Kuya Jess, ang dami niyang alam na instrumento, kaya ka nakakapag-serve kay Lord, pwede siya mag-gitara, pwede siya mag-keyboard, pwede siya mag-drums, pwede rin siyang kumanta, bakit ako wala naman akong, 'di ba? Minsan nagkukumpara pa tayo eh. Bakit si ganito, ang ganda ng buhay niya, grabe, binibless siya ng Lord. Ba't ikaw ba hindi ka binibless ng Lord? Honestly. Di ba? Tinitingnan natin masyado. Akala natin, ay, grabe, meron na siyang ganito, meron na siyang ganito. Lahat meron na siya. Pero ikaw, hindi ka ba binibless ng Lord? Sometimes, ganun po nagiging problema natin. Na, nagko-compare tayo eh. Na eto, grabe, ang ganda ng buhay. Nakapunta siya sa ganito, nakapunta sa ganito. Eh, ba't ikaw, wala ka ba napupuntahan? Nakakapunta ka pa rin naman, kahit sa SM Mall lang, di ba? Lapit-lapit, walking distance, di ba? Sometimes ganun tayo eh. Di ba? Kaya minsan, masyadong hindi natin na-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sometimes hindi natin na-appreciate ano bang ginagawa na ng Lord sa buhay ko ngayon. Dahil nakatingin ka dun sa iba. Na bakit sila ganito? Ang ganda naman ng church. Di ba? Kompleto aircon. Bakit kami ganito lang? Diba? Bakit kami until now umuupa pa rin? Diba? So, pagka ganun ba, walang ginagawa ang Lord? Honestly. O, yan. Diba? May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. No? Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. No? May ginagawa ang Diyos sa NCCF. 46 years na tayo, oh. Hindi parang ba natin nakikita ang ginagawa ng Lord? Hallelujah. Diba? Ganun yung katapatan ng Diyos. No? Dahil, bakit? May mga simbahan na buwag na nga eh. May mga simbahan na hindi na nagpatuloy. Alam ba natin yon? May mga simbahan nag-i-struggle. Pero bakit tayo andito pa rin? Diba? Napakabuti ng ating Diyos. Amen? So, ito po yun, no? Faith in action starts with, you don't need a microphone to serve God. Hindi po natin kailangan lahat ng may microphone. Isipin po ninyo, lahat po kayo bigyan ng microphone dyan. Oh, sabay-sabay tayo magsalita. Di ba ang gulo natin? No? You don't need a platform or a stage para makapag-serve kay Lord. Amen? Kahit nandiyan po kayo sa baba, you can serve the Lord. Amen? No? You don't need thousands of followers. You don't need a title or position. You just need to be available. Amen? No, available na ba tayo para maglingkod kay Lord? Para humakbang sa pananampalataya natin. No? Hindi natin kailangan hindi mo na kailangan maging vlogger. Para marami kang followers, di ba? Di ba? Si Ate Oya na lang. Hayaan natin kay Ate Oya, supportan na si Ate Oya sa pagbablog niya. Ate Oya, 1 million views. Ma? 5,000. 5,000 followers, may umalis pang isa, no? 4,999 na lang. Hallelujah. So, ito po yun, no? Hindi natin kailangan, no, ng isang malaking hakbang, no, para ay mapakita na tayo ay umaakto dun sa pananampalataya natin. We just need a small steps. And what you have. Kung ano yung meron ka, yun yung ibigay mo kay Lord. Yun yung ipagamit mo kay Lord. Yun yung ipag-serve mo kay Lord. Yun yung konting tapik lang. Kung marunong ka mag-pray para sa iba, you pray. No? Kung pwede kang magbigay, meron kang konti para i-bless yung kapatid, i-bless.
Amen? Yun po, no? And gusto ko pong i-share po sa inyo, alam niyo po yan? Yan, istorya na yan. Yung young boy, di ba? Pero pasensya na kayo kasi nagpagupit na si Jesus dyan eh. Di ba si Jesus mahabang buhok eh, di ba? Yung nakuha kong picture, maiksi yung buhok eh. Biro lamang po. No? Yan po yung istorya, no? Tingnan po natin. Anong meron siya? 2 isda, 5 tinapay. Di ba? Pero, bakit 5,000? Ano ibig sabihin po nun? No? 5,000 na tao ang nakakain dahil doon sa ibinigay niyang 2 isda at 5 tinapay. Small things, small steps with what you have. Ibigay mo lang kay Lord. Bahala si Lord sa milagro. Bahala si Lord sa resulta. Ibigay mo lang kung ano ang meron ka para sa Panginoon. Amen? Pero kung hindi mo pa alam kung ano meron ka ngayon, problema mo na yun. Sabi po ng John chapter 6, verse 5 to 10, sabi po rito, Jesus soon, ito po yun, no? Yung storya po na yun. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, "Where can we buy bread?" Sabi ng mga disciples, to feed all these people. He was testing Philip. For he already knew what he was going to do. Alam na ng Diyos yung mangyayari. No? Philip replied, "Even if we work for months, kahit magtrabaho daw sila ng 1 buwan, no, o ilang buwan, no, hindi nila kayang pakainin yung mga tao na we wouldn't have enough money to feed them," sabi po doon. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, sabi niya, "There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd?" Sabi nung disciple. "Tell everyone to sit down." Sabi ng Panginoon, upo lang sila. So they all sat down on the grassy slope. The men alone numbered about 5,000. Men pa lang yun pala. Yung 5,000, wala pang bata doon, wala pang kababaihan doon. No? Mga kalalakihan pa lang. Sarap naman nun, no, Pastor? Yung men's group natin, 5,000 na tayo. No? Pag binasa po natin yung istoryang yan, no? Tignan. No? So, titingnan po natin, yung batang yan, no? Hindi nasusukat kung ano yung edad natin. No? Kung gusto nating magpagamit sa Lord. Kung ano lang yung meron ka kayang mong ibigay mo sa Diyos. Just like itong young boy na to, meron lang siyang 2 isda, 5 tinapay. Hindi naman niya alam kung anong mangyayari doon. No? Maaring, sabi ko nga, baka sa kanya, kay Oshie pa lang, kulang pa yan eh. 'Di ba? Wala pang ang kanin yan eh. 'Di ba? Dagdagan mo pa ng kanin niya, kulang pa 3 rice. O, sa lakas kumain. O, kulang yan. Pero pag titignan po natin, grabe. 'Di ba? Kaya nga, sometimes, ina-underestimate natin yung pwede nating ibigay sa Lord. Kala lang natin, Lord, ito lang naman yung kaya ko eh. Lord, ito lang naman meron ako ngayon. No? Ito lang naman yung kakayahan ko na pwede kong ibigay, i-offer sa iyo, Lord eh. Sometimes ganun tayo, kaya Lord, minsan nahihiya tayo, hindi mo na ibinibigay. Maling perception. No? Wag pong ganun. Kung anong meron ka ngayon, ibigay mo na kay Lord. Ito nga yung young boy, 2 isda lang, 5 tinapay lang binigay niya. Anong ginawa ng Lord? Gumawa ng himala. 5,000 nakakain. Amen? Napakain. And may sobra pa. Amen? Ilang basket? 12. Kumbaga sa normal na pag-iisip, posible hindi. Napaka-imposible, di ba? Napaka-imposible talaga eh. Ako, pag basahin mo yung kwento na yan, sa panahon natin ngayon, mangyayari yan, kulang eh. Di ba? 3 anak lang namin, 5 wala eh, asa rin ka pa yan. Ano ba naman yan? Hindi naman nakakabusog yan. Hindi
tinapay, dapat may kanin, may ulam. Di ba? Magre-request po sa'yo, anong ulam? O, gaganunin ka pa, anong ulam? O, eto, papakain mo, 2 isda, 5 tinapay. Kulang. Pero ito, yung kwento, grabe. Grabe si Lord. Pero sinasabi rito, mangyayari ba yung himala na yan kung hindi ibinigay nung bata yung kanyang o anong meron siya? Mangyayari ba? No. Kaya nga ang ganda may kwento. Di ba kasama na yung bata lagi sa Bible? No, pag binabasa natin yung kanyang binigay na isang maliit na bagay, maliit lang, no, na tingin natin, napakaliit lang, pero napakalaki pala ng pwedeng gawin. That's why every act of obedience and good works creates waves of influence. No? Bawat paggalaw, bawat pagkilos natin, no, it can create influence dun sa ating kapwa. No? You may never know how far your influence reaches. Little is much when you give it to God. Amen? No? Isang maliit na bagay, no? Isang malaking bagay na yan, magiging malaking bagay ang pag ibinigay natin sa Diyos. Pag isinuko natin sa Diyos. Amen? Little is much when we give it to God. Pangatlo at panghuli, faith in action means our lives point people to Jesus. Yan po yung sinasabi, no? Na in the same way, let your light shine before others that they may see your goodness and glorify your Father in heaven. Kaya nga po sa bawat pagkilos natin, bawat paggalaw natin ng ating mga pananampalataya, bawat pag-a-apply natin ng ating pananampalataya, no, ito ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen? No? The purpose of the light is God's glory. No? This is not about, no, yung goal nito is not to become famous na tayo po ay makilala. No, to receive applause na tayo ay palakpakan. Wow! Ang galing-galing naman ni Kuya Jess. Multi-talented, talentadong Pinoy. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Hindi ganoon, no? To gain recognition. The goal is that people see Jesus. Amen? Yun po yung goal natin kung bakit tayo hahakbang doon sa pananampalataya natin dahil gusto natin makita ang Panginoong Hesus sa ating buhay. We don't shine so people will see how great we are. We shine so people will discover how great is our God. Amen? Nakakatuwa nga mga inaawit natin kanina di ba? All for the glory of God. Yung pagsamba natin, 1,000 hallelujahs. No? Ang pagpupuri sa ating Panginoon. Yun po yun. Yung panawagan po sa atin. That's why we need to act. We need to move. Kailangan nating gumalaw sa ating mga pananampalataya. And it means only that to point people to Jesus. Yun lamang po yung goal natin. Yun po yung purpose. Hindi po para tayo ay magyabang. Para po tayo ay magmalaki. Na ang dami kong talento, ang dami kong way para makapag-serve kay Lord. No, bibigay ko to para makilala ko. Hindi po ganon. No? Our objective, our goal, our purpose, para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya nga merong sinasabi ang Bible, no? Whether you eat, whatever you do it all for the glory of God. Amen? No? So tell somebody beside you, when people see me, they should see Jesus. Sabi mo sa katabi mo, when people see me, they should see Jesus. Amen? No? Pag nakatingin sa iyo ang isang tao, diba? Si Kristo ang nakikita po sa atin. Yun po, yung liwanag. Just like, no, parang isang, diba, na-share ko na po, yung buwan, diba? Hindi siya nagliliwanag because of His own light, no? Dahil sa ilaw niya, tuwing gabi. Diba? Kaya nga po, pagkagabi makikita natin, ang ganda ng liwanag, diba? Yung liwanag ng buwan. No? Pero hindi naman sa kanya nanggagaling yung liwanag na yun. Saan nanggagaling? Sa araw. No? In the same way, we reflect Christ. Christians should reflect Christ sa ating mga buhay. Amen? No? Sometimes, yung nga po, minsan nakakalungkot dahil alam natin, no? Sumasablay, tao lang. Sabihin na natin, tao lang. No, but this is our goal.
No, kaya patuloy tayo nagpapaturo, nagpapadisciple, because nais nating lumago tayo sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon na hanggang sa dumating yung point, no, na from glory to glory, na yung ang ating Panginoon ang siyang nakikita na sa ating mga buhay. Sa pananalita, sa pag-iisip, sa paggawa, pagkilos, no, lahat po yun, sama-sama po yun. Amen? So we're still in progress. Now, gusto ko pong i-share po sa inyo si Andrew. No? Si Andrew po, kailan si Andrew? Hindi siya masyadong, kapitbahay daw niya. May kakilala kayong Andrew? Andrew E. Si Andrew. Hindi po siya si Andrew E. Umahanap ka ng pangit eh. Si Andrew po kasi, hindi siya masyadong pamilyar o sikat na pag pinag-uusapan po ang mga disciples, si Andrew hindi siya masyadong sikat eh. Tama? Hindi siya masyadong napagkikwentuhan. No? Kaya nga ito, gusto ko rin makita rin po natin kung ano yung faith in action natin. Diba yung number 2? No? With what you have, can start in small things. Ito po si Andrew. No? Hindi siya katulad ni Peter or ni Paul, ni John, no? Na mga kilalang disciples na lagi pinag-uusapan pag Bible lang pinag-uusapan, pag nag-aaral sa salita ng Lord, pinag-aaralan yung Bible. Ang mga disciples lagi nababanggit, no? Itong mga taong to, except dito kay Andrew. Pero ngayon po, tignan po natin, no? Kung ano po yung mga kanyang paggawa o yung kanyang pananampalataya ng paghakbang niya. Faith in action. Sabi po ng John chapter 1 verse 40 to 42, Andrew, Simon Peter's brother, kapatid po siya ni Pedro. O now, alam nyo na, no? Kapatid pala siya ni Pedro. Okay. Ni Andres. Yeah. Sige. Was one of these men who heard what John said and then followed Jesus. Andrew went to find his brother. Hinanap niya po si Simon Peter and told him, "We have found the Messiah," which means Christ. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas," which means Peter. Pero bakit ko po hinighlight dyan? Yung Andrew brought Simon to meet Jesus. Nawala. Si Andrew po ang nagdala kay Peter sa Panginoon. Amen? Kapatid niya ang nagdala, no? Si Peter. Bago po natin, no, makita o mabasa o mangyari yung paggawa kung ano ang plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay ni Peter, no? Merong isang Andrew na kapatid niya na nagdala sa kanya sa Panginoon. Amen. Kaya po, yun po, no, gusto po natin tingnan po rito, no, that pangalawa, doon po sa kwento natin kanina, no, na isang bata na dalawang isda at 5 tinapay ang dala. Sino po ang nagpakilala sa kanya sa Panginoon? Then Andrew, Simon's Peter brother, spoke up. "There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fishes." Si Andrew din po ang nagsabi sa Panginoon, "Lord, meron dito isang bata." No? Dinala ni Andrew itong batang ito sa Panginoon para maibigay yung kung ano ang merong yung batang yon at magkaroon ng isang malaking milagro o malaking pagkilos o paggawa, himala ang Diyos sa oras na yon, sa sitwasyon na yon. That's why Andrew brought the little boy with 5 loaves and with 2 fishes. Bakit ko po sinasabi? No? Dagdagan pa natin, 2 pa lang kasi yun eh. May pangatlo pa. Sorry, bakit ko pala to? So imagine, you get to heaven and someone tells you, "I got here because you weren't afraid to tell me about Jesus." To warn someone they are on their way to hell without Christ is the most loving thing you can do. Isang pagkilos o isang paggawa po na hindi naman po ganun kalakihan or sabihin natin na pagkikwentuhan. Pero yung
isang kapatid mo, o isang tatay mo, isang magulang mo, o isang kabarkada mo, isang kaopisina mo, isang katrabaho mo, isang kaklase mo, na dalhin mo para sa Panginoon. It's something. No? It is something. Nung madala mo ang pamilya mo sa Panginoon. That's why, no, isama ko na sa paanyaya. This coming Saturday po, may gawain po ang men's group. No? Meron po kaming gagawin po, ang tawag po namin po doon ay Kapdesal, Kapdasal. No? 8 o'clock po yun. Magmi-meet po kami dito. No? Kasama po ng mga teammates namin, mga kalaro po namin dyan. No? Andyan si Resmel, si Kuya Chiwa. Yung mga team ng DBI, ng Lynx and Colts, no? Gusto namin pong ipanyaya rin po sa inyo na maaaring meron po kayong mga kalalakihan sa bahay nyo, kakilala, na gusto nyo pong papuntahin po rito sa darating na Sabado. No? Bakit po namin sinabing Kapdesal? Meron po siyang kape, may pandesal, at may kasama pandasal. All in one, di ba? 3 in 1. No? A simple act, a simple way para po itong, kung meron mang makarating dito na wala pang personal na pagkakilala kay Lord, ma-imbita po natin at maakay po natin. Just like Andrew. Just like Andrew. No? Kung paano na si Peter, bago siya ginamit mightily ng ating Panginoon, meron isang Andrew na nagdala sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pwede ba tayong maging Andrew sa Sabado? Pwede ba tayong maging Andrew? No? Tulad ni Andrew. No? Sa pamilya natin. Pwede ba tayong maging Andrew sa office mate natin? Pwede ba tayong maging Andrew, no? Sa ating mga kaklase, sa eskwelahan natin? That someone will point, no, to Jesus. Next po. Pangatlo, actually hindi pa po natapos doon, no? Si Andrew po, para at least makita po natin, no, isang sa mga disciples, no, sabi niya po rito, now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Sabi ng mga Grego. No, Philip went to tell Andrew, sinabihan niya, no, si Andrew, and Andrew and Philip in turn told Jesus. Kita niyo po yung ministry ni Andrew. Hindi naman something huge, di ba? Hindi naman something na napakalaki na pwedeng pag-usapan or sabihin nating talk of the town. Naggrabe tong ginawa ni Andrew. No? Simple lang ginagawa niya. Andrew brought the Greeks who wanted to meet Jesus. Ganun lang po kasimple. Sometimes tayo minsan naghahanap tayo ng isang malaking bagay na pwede mong gawin na sabihin natin, wow, grabe yung pananampalataya nitong tao to. Pero small steps lang. Small things, no, with what you have, na pwede mong i-offer, ibigay sa Panginoon. Yun lang po yung gawin natin muna. Amen? No, just like Andrew. No? Andrew's ministry was never about drawing attention to himself. No? It was about bringing people to Jesus. Amen? No? Yung buhay ni Andrew, ginamit niya na maging ministry para yung mga tao na yung sinasabi po natin kanina, yung young boy, si Peter, no? And then itong mga Grego, no, madala niya. Ituro niya sa Panginoon. I-lead niya sa Panginoon. And what happened? Napakaganda nung mga nangyari, di ba? Si Peter, kung alam po natin yung story niya, grabe ang paggamit sa kanya ng Panginoon. Yung young boy, grabe ang paggamit sa kanya ng Panginoon dahil dun sa kanyang bit-bit lang na 2 isda at 5 tinapay. That's why, ito po yung mensahe, no, sa atin. No? Every ministry, whether great or small, public or unseen, no, find its true significance. No? Nakikita po yung totoong kahalagahan niyan. No? Yung meaning niyan, yung value niyan. No? Yung magnitude niyan, ginawa mo, maliit man na bagay yan, when it faithfully points people to Jesus so that Christ alone is known and God alone is glorified. Amen?
na ang Panginoon natin, ang Diyos natin, ang tanging lamang maluluwalhati at maitataas. Amen po ba? In closing, no? Stay connected to Jesus. Without Christ, we have no light. Amen? Live consistently. People believe what they see more than what they hear. Our lives become our loudest sermon. It must move from Sunday to Monday. Serve others. Light exists to help others see. Look for opportunities to love, encourage, forgive, and serve others, whether great or small deeds. Share the gospel boldly. Good works open doors. The gospel changes heart. Both are necessary. And lastly, this is all for the glory of God. This is all for the glory of our Lord Jesus. Amen? Lahat ng itong ginagawa natin kung bakit tayo hakbang sa pananampalataya natin. Dahil gusto nating makilala si Jesus. Dahil gusto nating maluwalhati, mabigyan ng karangalan, kapurihan ng ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Amen. Amen. Magandang umaga po at God bless po sa ating lahat. Morning po uli. God is good all the time. So, mapalad po tayo ngayong Sunday dahil meron po tayong first timer. Sabihin ko po yung name, pwede po bang tumayo? Si Mr. Fabian Samson. Okay. Thank you, brother. Welcome po natin siya for the NCCFA. Welcome to NCCF. Stay lang po tayo saglit after this fellowship dahil meron po tayong may kakausap sa inyo para makilala po ang aming church. Thank you. So another faith in action, sabi nga po ni Kuya Ryan. Thank you, Kuya Ryan, for your wonderful message regarding for the action or gawa natin. So another faith in action, yun po yung ating gagawin na yung ating tithes and offering. Pag-pray na po natin yung ating tithes and offering. Father God, we thank you, Panginoon, sa aming tithes and offering. Tinataas po namin ito bilang magamit, Father God, sa aming simbahan at ikalalago ng aming simbahan, Panginoon. At Lord, tinataas din po namin ang mga kapatiran na wala pang kakayahang magbigay ng kanilang tithes and offering. Patuloy niyo po silang suplayan i-bless niyo rin po sila ng financially, spiritually, and physically. At Lord, gayon din po, Panginoon, ng mga kapatiran na wala pong trabaho, bigyan niyo po sila. I-guide niyo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, maraming salamat sa aming simbahan na ito sa 46 years na faithfulness na pinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy niyo po kaming pagpalain. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Bigay na po natin ang ating tithes and offering, yung ating gawa, ang action po natin para sa Panginoon. So, habang po tayo nagbibigay ng ating ikapo o 10% sa ating Panginoon, pakiano na lang po yung ating announcement, weekly announcement po na ginagawa natin dito sa ating simbahan, dito sa audio.
Panginoon, may meeting po after the fellowship. And then, palakpakan po natin ang Amen po rin po ang Panginoon. Dagdag ko lang po, mayroon po tayong whole day fasting po next Friday. Ano po? 3 meals po ulit tayo sa Friday. At salamat doon sa mga nakijoin po nung Friday po na sa whole day fasting. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo para po sa ating closing prayers. Salamat po sa Diyos, sa Kanyang kagandahan loob sa atin. At patuloy po natin ipanalangin yung ating nalalapit po na anniversary. Yan. Next Friday, Saturday po, another cleaning po yata yun. No? Naanyayahan po ulit tayo. Tayo po lang manalangin. Tayo po ay tumungo at tayo ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa magandang awitin na ipinagkaloob mo upang kami makapagpuri at makasamba sa iyong banal na pangalan. Salamat din po sa presensya ng bawat isa na naging kagalakan, naging kalakasan ng aming mga pananampalataya dahil sila, Panginoon, ay naka-encourage, O Lord, na makita namin. At dahil po namin, O Diyos, na patuloy mo silang dalhin at maging pagpapala tuwing araw ng linggo sa lugar na ito, Panginoon, sa bawat isa. Salamat din po, O Diyos, sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin ng aming dapat na ginagawa dahil sa aming mga pananampalataya. At salamat po sa mga naging bahagi ng gawain ito. Dalayan po namin ang iyong patuloy na pagsama at pagpapala ay sumakanila, Panginoon. At salamat din po sa amin po inahabilin po sa iyo, inahandog po namin sa iyo ang magdaraang sa linggo. Ikaw po ang magpala sa bawat araw na magdaraan, ang iyong pag-iingat at pagsama ay amin pong hinihingi sa bawat isa, O Diyos, na bumubuo sa New Creation Christian Fellowship. Ano man po ang kanilang ginagawa, ano man po, nasaan man sila, ang aming pong dalangin, samahan mo ang bawat isa, ang pag-iingat at pagpapala mo ipatuloy mong buo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, hayaan mo nga na nabigyan ka namin ng papuri, ng pagsamba, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay napasaya namin ng iyong puso na bigyan ng ngiti ang iyong mga labi, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba. Dalahin ko po ang buhay ng bawat isa na nandito ngayon ay iyong pagpalain na patuloy na maging kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Inahabilin po namin sa iyong lahat. Ikaw po magpala, Panginoon, sa bawat isa. In Jesus' name we pray all these things. Amen and amen. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His shine upon you. In Jesus' name. God bless you all.